Super blessed afternoon po sa ating lahat, mga kapatid. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, tingnan nga po natin ang ating katabi. Kasi po ito ang oras ng kasarapan ng tulog sa tanghali, di po ba? Gising pa po ba? Amen. Amen. So, ang ating pong aaralin ngayon sa hapong ito is about how's your vision? Your ability to see Jesus. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid. Malinaw po ba ang inyong mga mata? Ano po, meron pong tatlong picture. Ano po ang ating sagot? Amen po. Dito po sa ating monitor, meron pong tatlong picture tayong makikita. Ang tanong po, ano po ang iyong napapansin sa mga picture na ito? Tingnan po natin. A is a duck, and then the second is a dog, and the next po is a girl. Basahin po natin sa Matthew 9:36. When sino daw po yun? Si Jesus. So, the crowds I had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So, kapag tumingin po tayo sa mga tao o sa crowds, ano po ang ating nakikita? Akala ko ba malinaw ang inyong mga mata? Tanong ko po, mga kapatid, sino na po dito ang 2 taon ng Kristiyano? Amen. Ilan na po ba ang nadala natin sa ating Diyos? Amen. So, we have 2 types of eyes. Ang una po ay ang physical eyes. Ano po ba ang physical eyes? Ang physical eyes po ay isang natural eyes na nakikita ng mga tao, bagay at iba pa sa ating paligid. And the other one naman po is spiritual eyes. Ang spiritual eyes po ay comes from God. Ito po ay may gift of discernment of the spirits. Nakikita kung ang isang tao ay puspos ang espiritu ng Diyos at nadidiscern niya kung ito'y galing sa devil pag nakita pa lang ng isang tao. So, kumusta naman po ang ating spiritual eyes? So, basahin po natin sa Habak 2:2. Then, the Lord answered me, write the vision, make it clear on tablets, so that anyone can read it quickly. Ang spiritual eyes daw po ang ginagamit ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin sa Matthew 8:36. Datapwat, nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nanganghapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Kung hindi ganito ang iyong nakikita kapag tumingin ka sa ibang tao o sa labas, malabo po ang ating mga mata. Yun po ang tinatawag na spiritual eyes. Ang ating buhay po, mga kapatid, ay panandalian lamang sa mundong ito, kaya samantalahin. Makapagligtas po tayo at magkaroon po tayo sa langit. Amen po ba? Kasi palakpakan po ang ating Diyos na buhay. Amen. Basahin po natin sa Mark 8:36. What good is it for a man to gain the whole world, yes, forfeit his soul? Ano po ang ating pakinabang kung mapapahamak ang ating kaluluwa sa impyerno? Di po ba wala? Amen. So, kaya po, ang ating isip at hindi pa nakakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo. Ang ating pong ginagamit na strategy ay walang iba kundi ang salitang care group strategy. Ano po ba ibig sabihin ng C sa salitang care? Ang C po ay conversion, A, assistance, R, reflection, and E, evangelism. Mga kapatid, dapat maramdaman ng ibang tao na ikaw ay nag-care dahil walang silang pakialam. Kung ang alam mo o ano ang natapos mo,
hanggat hindi nila nararamdaman may pakika sa kanila. This tragedy is not multiplying believers, but multiplying quality care leaders. Mahirap po yan. Yan po ang madalas nating naririnig sa mga tao. Ang pagkakilala nila kay Lord Jesus ay Savior lang, healer lang, o di kaya protector or counselor lang. Pero kailanman ay hindi ginagamit ang Lord. Ginagawa siyang Lord. Bakit po? Dahil kung si Lord Jesus sa buhay mo, ano po ang dapat nating gawin? Basahin po natin sa Luke 6:46. So, why do you call me Lord when you will not obey me? Hindi mo naman ako sinusunod. Paano ako naging Lord sa iyo? Sabi ni Lord Jesus. Meron po akong i-share sa inyo. May isa pong bulag sa isang retreat sa Imus, Cavite. Siya po ay si Brother Sunny. Isa siya sa mga speaker sa retreat at isa ang aking nakita sa kanya. Kahit wala na po siyang paningin, hindi po siya nawala ng pag-asa na magpagamit sa Lord dahil meron pa naman po siyang bibig para magsalita. Hindi kagaya ng mga Hudyo sa panahon ni Lord, nakakakita, nakakapagsalita, pero bulag po sa katotohanan. Basahin naman po natin sa Mark 13:14-15. So, the prophecy of Isaiah applies to them. These people will listen and listen but not understand. They will look and look but not see. 15. Because their minds are dull and they stop as their ears and have closed their eyes. Otherwise, their eyes will see, their ears will hear, their minds will understand, and they will turn to me, says God, and will heal them. Tingnan nga po natin ang ating mga katabi, mga kapatid. Mukha po bang Hudyo o amoy Hudyo? Okay. Ang kailangan po natin ay teamwork. Ano po ba ibig sabihin ng letter T sa salitang team? T means together, E everyone, A achieves, and M is more. Hindi pwedeng, mga kapatid, hindi po tayo pwedeng hayo lang po tayo ng hayo, pero wala pong nag-aalaga. Hindi pwedeng puro lang evangelism, dapat meron din pong discipleship. Dapat ay tulong-tulong po tayo, pasa-pasa, para marami po tayong magawa para sa Lord. We call it spiritual bayanihan. So, example na lang po, ang ating mahal na pastor, si Pastor Isagande. Hindi po niya kayang mag-isa ni pastor. Kahit gaano pa po siya kasipag at katerminado, dapat po tayo ay tulong-tulong. Di po ba? Amen? Amen. So, all believers' duty is to win souls for Christ. Kung tinatawag mo ang iyong sarili na believer, dapat ay nagdadala ka ng kaluluwa kay Kristo. Pero marahil, ang pinaghihinaan ng loob sa witnessing ay maraming Kristiyano ang mahiyain. Konting problema lang, kasalanan, maling asal o desisyon. Lagi po nating iniisip, nakakahiya kay Lord, hindi ako karapat-dapat. Ang totoo po, wala pong qualified o karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Nakakatayo po tayo dahil sa biyaya ni Kristo. Amen po ba? So palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen! Sabi po ni Apostol Pablo sa Rome 15:30-31, I urge you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. 31, pray that I may be rescued from the unbelievers in Judea, and that my service in Jerusalem may be acceptable to the saints there. There are three importance of evangelism.
So, tingnan po natin, letter A. Going back to the original plan to go and make disciple. Ito ay matatagpuan sa Matthew 28:19. Hindi sinasabing manatili po tayo sa loob ng 4 na sulok ng ating church. Gumawa po tayo ng prayer, meeting, feeding, concert, camping, o anumang programs dito sa loob ng ating church. Ang utos po na ay, lumabas po tayo, go, maghayo po tayo. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Mangaral ang tungkol kay Kristo. Amen po ba? Amen. So, letter B. The church is called to witness. Ito po ay matatagpuan sa Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Saan po ba dapat tayo magsisimula, mga kapatid? Magsisimula po tayo sa lugar nyo, sa Jerusalem, sa bayan nyo, Judea, at sa kalapit bayan, Samaria, at sa buong mundo. And the last po is letter C. We are called to be ambassadors for Christ. Ito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians 5:20. We are Christ ambassadors and God is using us to speak to you. We urge you as through Christ Himself. We're here pleading with you, be reconciled to God. Magkasundo na po tayo sa ating Diyos. Katulad po, ang mga ambasador ay kagalang-galang, hindi mahilig sa pera at nagbabayad sa utang. Hindi nagpapakopya o nangongopya o nag-e-excel sa klase o sa trabaho. Hindi po papalit-palit ng boyfriend, girlfriend o ng asawa. Kung minsan, nakakapag-invite tayo sa church. Pero bakit po kaya, mga kapatid, madalas hindi na po siya bumabalik? Kasi nga po, tinitingnan nila ang buhay natin. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 1:21, For to me, to live is Christ and to die is gain. Tanong po, mga kapatid, masipag po ba tayo sa gawain ng ating Panginoon? Amen. Masipag po ba tayo maghayo? Amen. Or witnessing. Nakakamatay po ba ang pag-invite? Hindi po ba? Okay, amen. Bakit hindi po tayo mag-invite? Kasi marahil ay hindi pa totoong patay sa sarili. Etong eka nga, dead to self, people are easy to let go of the world. Hindi na niya iniisip ang sarili, kundi ang iba. Meron po akong isang kakilalang pastor na madalas na nagba-Bible study at ang kanyang ginagastos ay galing sa sarili niyang bulsa, panggasolina, at kahit tirik na po ang araw, pupunta siya sa mga kapatiran sakay ng kanyang motorsiklo. Minsan po nang siya'y pauwi na, akay-akay na niya ang kanyang motor kasi po ay tumirik. Nagkaroon din siya ng 4 wheels. At kaya pala, kusang lumiliko ang manibela ay dahil sira na po pala ang tide road. Buti, nakauwi siya ng ligtas sa init ng panahon. Ang sasakyan niya ay nagiging oven. At noon, ang problema niya ay hindi mapaandar-andar ang makina. Pero, isang araw, kahit wala na ang susi, umaandar pa rin at mahirap na ang short na pala ang ignition. So, pero sabi niya, ang bawat pagpatak ng pawis at luha at inipin ko lang sa isang garapon. At hanggang sa huling patak ng aking lakas, ipaglilingkod ko sa inyo ang Panginoon. Dahil pagdating sa langit, ang pawis at luha na iyan ay magiging korona ka doon. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Mga kapatid, ang ating pagpapagal sa paglilingkod ay hindi po lumalampas sa mata ng Panginoon. Kung bata ka pa,
Sulitin na natin mga kapatid, habang malakas ka pa. Kung may edad na, piliting gumawa po tayo ng gumawa hanggat may araw pa. Ang tanong po mga kapatid, kailan ka maglilingkod sa Diyos kapatid? Kailan ka hahayo o humanap ng tupang ligaw? Your ability to see like Jesus make you true disciple. Salamat po. Ang ating Macarius Challenge, sabay-sabay po tayo. Open your eyes and serve like never before. To God be all the glory. Salamat.